Muli magandang gabi po sa ating lahat mga kapatid at patuloy po tayo sa ating ginagawang daily devotion at nandito na nga po tayo sa Samuel chapter 20 at ang aking pong tatalakayin ay dito po sa chapter 20 verses 1 to 6 at ang sinasabi nga po rito sa talatang ito, ang sumpaan ni David at Jonathan. Si David ay tumakas sa nayot ng Rama at nakipagkita kay Jonathan. Nakipagkita kay Jonathan. Itinanong niya rito, ano ba ang nagawa kong masama? Ano ba ang kasalanan ko at nais akong patayin ng iyong ama? Sumagot si Jonathan, hindi totoo yan, hindi kaniya papatayin. Anumang balak niya ay sinasabi sa akin bago niya isagawa. At wala siyang nabanggit tungkol sa sinabi mo, kaya hindi ako maniniwala ang gagawin niya yon. Sinabi ni David, hindi lamang niya sinasabi sa iyo sapagkat alam niyang magdaramdam ka dahil matalik tayong magkaibigan. Ngunit saksi si Yahweh, ang Diyos na buhay, alam ko rin ako'y nakabingit sa kamatayan. Sinabi naman ni Jonathan, sabihin mo kung ano ang gusto mong gawin ko para sa iyo. Sumagot siya, bukas ay pista ng bagong buwan at dapat akong kumain kasalo ng hari. Ngunit magtatago ako sa bukid hanggang sa 3 araw. Kapag hinanap niya ako, sabihin mo, nagpaalam ako sa iyo dahil ang pamilya namin ay may taunang paghahandog ngayon sa Bethlehem. Purihin po ang Panginoon sa pagkabasa ng salita. God bless everyone. Magandang gabi po sa ating lahat at tayo po magbabasa ng ating daily devotion dito po sa Samuel chapter 20 verse 7 hanggang 12. Kapag hindi siya nagalit, wala nga siyang masamang balak laban sa akin. Ngunit kapag nagalit siya, nais nga niya akong patayin. Hinihiling ko sa iyong tapatin mo ako. Hinihiling ko sa iyong tapatin mo ako alang-alang sa ating sumpaan sa harapan ni Yahweh. Kung may nagawa akong kasalanan, ikaw na ang pumatay sa akin. Huwag mo na akong iharap sa hari. Sinabi ni Jonathan, hindi mangyayari yon. Sasabihin ko kung may masamang balak sa iyo ang aking ama. Tinanong ni David, paano ko malalaman kung masama ang kanyang sagot? Sumagot si Jonathan, sumama ka sa akin sa bukid. Pagdating doon, sinabi ni Jonathan, naririnig ako ni Yahweh bukas o sa makalawa. Sa ganitong oras, kakausapin ko ang aking ama at malalaman ko kung galit pa nga siya sa iyo. Amen. Magandang gabi po sa inyo lahat. Ang babasahin ko po ngayon, Samuel chapter 20 verse 13 to 18. Kung galit, ipapaalam ko sa iyo, para makalayo ka, parusahan ako ni Yahweh kapag hindi ko ginawa ito. Patnubayan ka nawa ni Yahweh tulad ng pagpatnubay niya sa aking ama. Kung buhay pa ako sa araw na yon, huwag mong kakalimutan ang ating pangako sa isa't isa. Kung ako naman, patay na, huwag mo asanang pababayaan ang aking sambahayan. Kung dumating ang araw na lipulin na ni Yahweh ang inyong mga kaaway, huwag sanang sisira sa ating pangako. Parusahan sana ni Yahweh ang mga kaaway ni David. Hiniling ni Jonathan na muling mangako si David na sila'y magiging tapat sa isa't isa. Minahal siya ni Jonathan tulad ng pagmamahal nito sa sarili at sinabi ni Jonathan kay David, bukas ay pista ng bagong buwan, tiyak na hahanapin ka kapag wala ka sa iyong upuan. Amen. Samuel chapter 20 verse 19 to 24. At pagtatagal mo na 3 araw ay bababawa kang madali at paparoon ka sa dahong iyong pinagtaguan ng araw na pag-uusapan ito, at ikaw ay maghintay sa tabi ng bato ng Esel. At ako'y papana ng 3 palaso sa dako ni Yaon na parang ako'y may pinatatamaan.
At narito, aking susugurin ang bata. Ikaw ay yumao na hanapin mo ang mga palaso kung aking sasabihin sa bata. Narito ang mga palaso ay nangarito sa dako mo rito. Pagkunin mo parito ka sapagkat may kapayapaan sa iyo at walang anumang buhay ang Panginoon. Ngunit kung aking sasabihin ganito sa bata, narito ang mga palaso ay nagasadako mo pa roon. Ituloy mo ang iyong lakad sapagkat pinayaan ka ng Panginoon. At tungkol sa usapan na ating pinagsalitaan, narito ang Panginoon ay sa gitna nating magpakailanman. Sa ganyan, magpubli si David sa parang at nang dumating ang bagong buwan, ang hari ay umupong kumain. Amen. Amen. Magandang gabi po sa ating lahat. Ang aking isi-share sa ating daily devotion ay makikita sa 1 Samuel chapter 20 verses 25 to 30. Ito po ang sinasabi. Doon siya umupo sa dati niyang inuupuan sa tabi ng dingding. Si Jonathan naman ay naupo sa tapat niya at si Abner sa tabi niya. Pero bakante ang upuan ni David. Nang araw na yon, hindi nagsalita si Saul tungkol sa pagkawala ni David. Dahil inisip niya na baka may nagawa si David na naparumi sa kanya kaya hindi siya nakapunta. Pero nang sumunod na araw, ang ikalawang araw ng buwan, bakante pa rin upuan ni David. Kaya tinanong ni Saul si Jonathan, bakit hindi pumupunta rito si David na anak ni Jesse para makisalo sa atin kahapon at ngayon? Sumagot si Jonathan, nagpaalam po siya sa akin na uuwi muna siya sa Bethlehem. Sabi po kasi niya, inutusan ako ng kapatid ko na sumama muna ako sa aking pamilya na maghandog. Kaya humingi ako ng pabor sa inyo. Payagan mo akong makita ang aking mga kapatid. Yan po ang dahilan kung bakit hindi niyo siya kasalo. Galit na galit si Saul kay Jonathan. Sinabi niya, isa kang sual na anak. Alam kong kinakampihan mo sa David. Ipinahiya mo ang iyong sarili at ang iyong ina. Yun lang po. Purihin ang Panginoon. God bless. Magandang gabi po sa lahat. Ang babasahin ko po ngayon ay makikita sa Samuel 20 verse 31 to 36. Dapat mong malamang hanggat buhay ang David na yan ay hindi mapapasayo ang kaharian nito. Lumakad ka ngayon, ipahuli mo siya at iharap sa akin para mapatay ko. Sumagot si Jonathan, ano po ba ang kasalanan niya at dapat siyang patayin? Sa galit ni Saul, sinibat niya si Jonathan kaya natiyak nitong talagang gustong patayan si David. Galit na umalis si Jonathan. Hindi siya kumain ng araw na iyon dahil sa sama ng loob sa ginawang paghamak ni Saul kay David. Kinamagahan, nagpunta siya sa bukid na pinag-usapan nila ni David kasama ang isa niyang lingkod na batang lalaki. Sinabi niya rito, hanapin mo itong pawawalan kong palaso. Patakbong sumunod ang utusan at pinawalan ni Jonathan ang kanyang palaso sa unahan nito. Yun lang po, puri ng Diyos. God bless. Magandang gabi po sa atin lahat at ang aking pambabasa ay matatagpuan sa 1 Samuel chapter 20 verses 37 to 42. Sabi rito, pagdating sa lugar na binagsakan ng palaso, humiyaw si Jonathan na sa gawi pa roon. Idinugtong pa niya, dalian mo, huwag ka nang magtagal diyan. At nang makuha na ng bata ang palaso, dali-dali itong nagbalik kay Jonathan. Wala siyang kalam-alam na sa pangyayaring, ngunit nagkaintindihan na sina David at Jonathan. Pagkatapos ang mga sandata ni Jonathan ay ipinauwi na niya sa kanyang batang lingkod. Na makaalis ito, lumabas si David sa kanyang pinagtataguan at 3 beses na yumuko na ang mukhay sayad sa lupa. Kapwa sila lumuluha at hinagkan ang isa't isa. Hindi na mapigil ni David ang sarili at siya'y humagulgol. Pagkaraan ng ilang sandali, sinabi ni Jonathan, sige, lumakad ka na, samahan ka nawa ng Diyos. Tulungan nawa tayo ni Yahweh
na huwag na masira ang ating pangako sa isa't isa, pati ang ating mga susunod na salinlahi magpakailanman. At naghiwalay silang dalawa. Umalis na si David at umuwi naman sa lungsod si Jonathan. Purinan Diyos sa pagbabasa ng kanyang mga salita. God bless po.